So good day each and everyone, especially to you ma'am. We are the group 7. I am Marisa Pamapulido and our topic is gender sensitivity in home. First, ano nga ba ang gender o kasarian? Ang gender ay ginagamit din upang tukuyin kung babae o lalaki ang isang tao. Ngunit ang ginagamit na batayan ay ang mga panlipunan at pangkulturang pagkakaiba ng dalawang kasarian. Minsan ay ginagamit din ang gender upang tukuyin ang pagkakakilanlan ng isang tao na hindi pasok sa karaniwang kahulugan ng lalaki o babae. So, ang karaniwang batayan ng gender ay ang gender identity at roles na mayroon sa lipunan. Ito ay ang pagiging masculine, lalaki o feminine kung babae. Sila ay inaasahan na susunod sa mga katangian o gawain na itinakda at kinikilala ng lipunan. Isa sa halimbawa nito ay may mga tao na tinuturing nila ang kanilang sarili bilang non-binary kung saan ang isang non-binary ay hindi sumusunod sa tradisyonal na male o female. Binary ng lipunan. So, ito yung binary na tomboy or bakla. Isang halimbawa ay ang pagsusuot ng mga pananamit na ginawa para sa kabilang kasarian at kumikilos na tulad sa kabilang kasarian. So now let's proceed to gender sensitivity. Gender sensitivity is the way service providers treat male or female clients in service delivery facilities and does affect clients' willingness to seek services, continue to use services, and carry out the health behavior advocate by the services. This indicator also measures aspect of the service themselves. In the case of family planning, like for example, yung family planning, no? So, whether a range of males as well as female methods is offered. Ito yung gina-offered sa kanila yung mga family planning. So, marami nagtatanong, why is there a need for gender sensitivity? So, it's essential for economic prosperity societies that value women and men as equal, as safer, and healthier. So, proceed tayo sa gender sensitivity in home. Ang gender sensitivity sa bahay ay tumutukoy sa pag-unawa at pagrespeto ng pagkakaiba ng mga kasarian, lalo na ang mga babae at lalaki sa loob ng pamilya. Ito ay may mga layunin. So ito yung mga pangunahing aspeto, no, na dapat nating i-apply sa loob ng bahay. Ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon at pagtrato sa lahat ng miyembro ng pamilya. So, yung gender sensitivity is nagsisimula talaga siya sa loob ng bahay. So, pagrespeto sa pagkakaiba, dapat pagkikilala sa mga pagkakaiba ng mga kasarian at pagrespeto sa mga pagkakaiba ng bawat isa. So, dapat kung ano yung mga pagkakaiba nyo, dapat naiintindihan nyo yun at nararespeto nyo sa loob ng bahay. Pag-iwas sa diskriminasyon. Ang pag-iwas sa diskriminasyon at pagmamalabis ng mga miyembro ng pamilya batay sa kasarian. So, pagbibigay ng suporta, of course, pinaka-powerful is yung pagbibigay ng suporta galing sa pamilya. Pagbibigay ng suporta at pag-unawa sa mga pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. So, pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga gawain sa bahay, ito yung mga halimbawa, no? Pagrespeto sa mga desisyon ng mga babae at lalaki. So, dapat naman kasi sa isang pamilya, pag nagdi-decision is pinag-uusapan. So, ito yung pagpapakita ng respeto. Pag-iwas sa mga pagpapakita ng kaharasan sa mga babae, lalong-lalo na sa mga bata. Pagbibigay ng suporta sa miyembro ng pamilya na may mga problema sa kasarian. Yes, dito talaga dapat nagsisimula yung mga, like halimbawa, pag may mga binary na sa member ng family nyo, is dapat
dito nag-i-start yung suporta or pagpapakita ng intindi. Pagtuturo ng mga halimbawa ng pagiging responsableng lalaki at babae. Yes. So, pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa pamilya is napakamagandang bagay yon. Pagkakaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa member ng pamilya. Mas magandang komunikasyon. Yes, pag may maganda kayong komunikasyon, mas lalo kayong nagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Mas malakas na pagkakaisa sa pamilya, magandang pagtrato sa mga bata. Pagtuturo ng mga eleksyon tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dito dapat ina-apply natin sa loob ng pamilya is yung parang ipaintindi natin kung ano yung pagkapantay-pantay ng kasarian para syempre paglabas na or pag dating sa community or makipaghalubilo na sila, hindi na sila parang nalaleft. Pagbibigay ng mga halimbawa or parang open-minded na sila ba? Pagbibigay ng mga halimbawa ng pagiging responsableng lalaki at babae. Pagkakaroon ng mga pagpupulong sa pamilya tungkol sa mga isyu ng kasarian. Yes, dapat ito open-minded talaga ito sa pamilya. Pagbibigay ng suporta sa mga member ng pamilya na may mga problema sa kasarian. Pagkakaroon ng aktibidad na pagpapakita ng pagkapantay-pantay ng kasarian. Yes, kahit ano pa yung kasarian mo, dapat talaga is bigyan natin ng pantay na pagtingin ang bawat isa kasi parehas lang naman tayong tao dito sa mundo. So that's all for my topic and thank you. Hello everyone, my name is Josiah Pulayagan and this is my part in our report. Gender sensitivity in school or workplace. By definition, it refers to the process by which the children are made aware of gender plays a role in life through their treatment of others. It manifests itself in recognizing privilege and discrimination around gender. Especially women, gender sensitivity training is used to educate the impressionable minds to be more aware and sensitive to gender with regard to all aspects of their lives. Ang pagsasanay sa pagiging sensitibo sa kasarian ay proseso ng pagtuturo sa mga individual, partikular sa mga bata, tungkol kung paano naiimpluwensyahan ng kasarian ang kanilang buhay at pakikipag-ugnayan sa iba. Nakakatulong ito sa kanila na maunawaan kung paano maaaring humantong ang mga tungkulin ng kasarian sa parehong pribileyo at diskriminasyon lalo na sa mga kababaihan. Gender sensitivity at school. To ensure gender sensitivity in schools, the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Women, Child Development have collaborated with the National Council of Educational Research and Training, ONCERT, to ensure all textbooks follow a gender-neutral pattern. The teachers play a very important role in promoting gender-sensitive classrooms. Some of the tried and tested methods employed by them include encouraging students of both genders to be class leaders. Ang paghihikayat sa mga mag-aral ng lahat ng kasarian na maging pinuno ng klase ay nagsasangkot ng pagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa mga lalaki, babae at hindi binary na mga mag-aral na gampanan ang mga tungkulin sa pamumuno. Nakakatulong ito na masira ang mga stereotype ng kasarian, nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at tinitiyak na ang lahat ng mag-aaral ay makakaroon ng mahalagang kasanayan tulad ng responsibilidad at paggawa ng desisyon. Second one is forming mixed groups for activities without any gender bias. So, ang pagbuo ng mga halo-halong grupo para sa mga aktibidad ay nangangahulugan ng pag-oorganisa ng mga mag-aaral sa mga pangkat ng hindi iniisa-alang-alang ang kanilang kasarian, na tinitiyak na ang mga lalaki, babae at hindi binary ng mga mag-aaral ay nagtutulungan ng pantay. The third one is making both boys and girls do all tasks in quality in the classroom, such as cleaning, moving furniture, getting things for the classroom, and etc.
Ang pagtiyak na ang mga lalaki ay babae ay nagbabahagi ng lahat ng mga gawain sa silid-aralan ng pantay-pantay, tulad ng paglilinis, paglilipat ng kasangkapan, o pag-aayos ng mga materyales ay nakakatulong na masira ang mga tradisyonal na tungkulin ng kasarian at nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pagiging patas. Gender sensitive in the workplace is the practice of understanding and accepting the difference between men and women to avoid discrimination. It's important for employers to be gender sensitive because it can help prevent discrimination and hostile work environment. So here are some ways to promote gender sensitivity in the workplace. Be aware of pronouns. Use employees' preferred gender pronouns. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga panghalip ay nangangahulugan ng pagkilala at paggamit ng mga panghalip sa kasarian ng mas gusto ng isang empleyado gaya ng siya o mga opsyon na neutral sa kasarian tulad ng sila. Ang kasanayang ito ay mahalaga para sa pagkalan sa mga pagkakakilanlan ng kasarian ng mga individual at paglikha ng isang inklusibong lugar ng trabaho. Recognize different risks. Consider that women and men may be exposed to different physical and psychological risks at work, so they may need different control measures. Ang pagkakakilala sa iba't ibang mga panganib ay nangahulugan ng pagkilala ng mga lalaki at babae ay maaaring harapin ang mga natatanging physical at psychological na hamon sa lugar ng trabaho. Halimbawa, maaaring mas madaling maapektuhan ang mga babae sa mga isyu tulad ng panliligalig o mga alalahanin sa kalusugan ng reproduktibo, habang ang mga lalaki ay maaaring harapin ang iba't ibang uri ng mga pisikal na pangangailangan o stressor. Kailangang iangkop ng mga employer ang mga protokol sa kaligtasan, mga sistema ng suporta at mga patakaran sa lugar ng trabaho upang matugunan ang mga partikular na panganib na ito. The last one is promote gender equality. Gender equality in the workplace can lead to improved productivity, economic growth, and organizational performance. Ang pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay na kasarian sa lugar ng trabaho ay kinabibilangan ng pagtiyak na ang lahat ng empleyado, anuman ang kasarian, ay may pantay na akses sa mga pagkakataon, mapagkukunan at paggamot. Kabilang dito ang patas na sweldo, pag-unlad sa karera at isang suportadong kapaligiran ng walang bias. Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay na kasarian ay maaaring mapahusay ang pagiging produktibo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng magkakaibang pananaw, pagpapabuti ng paggawa ng desisyon, at pagpapalakas ng moral ng empleyado. That's all. Thank you. So, good day. My assigned topic is all about mass media. Mass media gender sensitivity, a training manual for sensitizing education managers, curriculum and materials developers, and media professionals to gender concerns. So, this training manual aims to equip education managers, curriculum and material developers, and media professionals with the knowledge and tools necessary to promote gender sensitivity within their respective fields. Ang manual na ito ay naglalayong bigyan ng kaalaman at kagamitan ang mga tagapamahala ng edukasyon, mga developer ng curriculum at materyales, at mga profesional sa media upang maisulong ang pagiging sensitibo sa kasarian sa kanilang mga larangan. Tutukuyin ng manual ang kahalagahan ng pagtugon sa mga alalahanin sa kasarian sa mass media, o i-highlight ang epekto ng mga stereotype at bias sa kasarian at pag-aalok ng mga praktikal na estratehiya para sa pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga materyales sa edukasyon at nilalaman ng media. So, next is dito tayo sa understanding gender sensitivity in mass media. So, gender sensitivity refers to the awareness and understanding of gender issues, including the social, cultural, and political factors that shape gender roles, identities, and experiences.
Ang pagiging sensitibo sa kasarian ay tumutukoy sa kamalayan at pag-uunawa sa mga isyu sa kasarian kasama ng mga panlipunan, pagkultura at pangpolitikang salik na humuhubog sa mga tungkulin, pagkakakilanlan at karanasan sa kasarian. Kasama nito ang pagkilala at paghamon sa mga stereotype at bias sa kasarian na nagpapatuloy sa hindi pagkakapantay-pantay at diskriminasyon. Sa konteksto ng mass media, ang pagiging sensitibo sa kasarian ay panghuhulugang paglikha ng nilalaman na sumasalamin sa pagkakaibang katotohanan ng mga individual at komunidad anuman ang kanilang kasarian. So next is, mass media plays a crucial role in shaping public perceptions and influencing social norms. Ang mass media ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananaw ng publiko at pag-impluwensya sa mga pamantayan ng lipunan. Mayroon itong kapangyarihan na palakasin o hamunin ang umiiral ng mga stereotype sa kasarian na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga individual at komunidad. Halimbawa, ang mga representasyon sa media na naglalarawan sa mga babae bilang pangunahing responsible para sa mga gawaing pantahanan o ang mga lalaki bilang pangingibabaw at agresibo ay maaaring mag-ambag sa pagpapatuloy ng mga nakakapinsalang tungkulin sa kasarian. So, dito naman tayo sa the impact of gender stereotypes and biases in mass media. So, gender stereotypes are oversimplified and often inaccurate beliefs about the characteristic, behaviors, and roles of men and women. So, ang mga stereotypes sa kasarian ay may mga sobrang simpleng at kadalasang hindi tumpak na paniniwala tungkol sa mga katangian, pag-uugali at tungkulin ng mga lalaki at babae. Maaari itong humantong sa diskriminasyon at pagbubukod, paglilimita sa mga pagkakataon at paghigpit sa mga individual na pagpipilian. Ang mga bias sa kasarian ay hindi malay na mga kagustuhan para sa isang kasarian kaysa sa isa pa, na maaaring maka-impluwensya sa paggawa ng desisyon at lumikha ng hindi patas na mga bentahe o kawalan. So, meron tayong apat na the impact of gender stereotypes and biases in mass media can be seen. So, first is limited representation is underrepresentation of women and marginalized genders in leadership positions, diverse professions, and media narratives. Second is stereotypical portrayals is depiction of women as passive, submissive, and solely focused on domestic roles, while men are often portrayed as strong, assertive, and dominant. Third is objectification and sexualization is the portrayal of women as object of desire or sexual gratification, often through the use of suggestive imagery or language. Last is perpetuation of harmful gender norms is reinforcement or traditional gender rules and expectations contributing to social inequalities and limiting individual potential. So, dito naman tayo sa strategies for promoting gender sensitivity in education and mass. So, number 1 is raising awareness and critical thinking skills. So, meron siyang tatlo. First is integrate gender sensitivity into curriculum. Second is promote media literacy. And last is facilitate open discussions. So, sa number 2 tayo. So, number 2 is promoting inclusive representation. Meron din siyang tatlo. First is increasing diversity in media content. Second is challenge stereotypical portrayals. And last is promote positive role models.
So, sa number 3 tayo, creating gender-sensitive language and imagery. So, meron din siyang tatlo. First is use gender-neutral language. Second is avoid objectification and sexualization. And last is promote positive representation of masculinity and femininity. So last is number 4, building partnerships and collaborations. Meron din siyang tatlo. First is engage with gender equality organizations. Second is train media professionals. And last is foster dialogue with diverse communities.